Level ng tubig sa Tumana River sa Marikina patuloy na binabantayan. Ayaw na raw kasi ng lokal na pamahalaan na maulit ang sinapit ng lungsod noong manalasa ang Bagyong Ondoy. Naritong report ni Ivan Mayrina. Maghapon at magdamag na nagmonitor si Kagawad Frank Rabe sa Tumana River na magtuloy-tuloy ang malakas sa buhos ng ulan. Mula nang manalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009, ayaw na raw nilang mabulaga nang rumaragas ang agos ng tubig mula sa Ilog Tumana. Minomonitor po talaga namin yung tubig Kasi yung ulan tuloy-tuloy kahit mahina yon, pag medyo matagal naman, mahaba yung pag-ulan, tataas yung tubig. Kaya dito po kami, tuloy-tuloy po yung magdamag po. Ano yung naramdaman nyo nung ngayong hapon, tumigil na yung ulan? Wala, na-relax na. Kaya nga ako, nakatulog ako saglit Nasa 12.5 meters ngayon ang level ng Tumana River. Malayo sa 15 meters na siyang hudyat ng first alarm ng evacuation system ng Marikina. Gayunpaman, inihanda pa rin nila ang kanilang mga gamit pang rescue at handang maglikas kung kinakailangan. At ngayong panahon ng tagulan, apektado rin ng mga estudyanteng taga-Tumana. Ang magkapatid na Jonabel at Jolibel Doliete na nakatira malapit lang sa ilog, laging nangangamba tuwing bumubuhos ang malakas sa ulan. Nakakatakot po kasi po baka po bumahan, di po kami makapasok. Mas maganda po kung may pasok. Tapos takot ka pa? Opo. Takot dahil? Dahil po, pagka nagkaroon po ng baha, ganun po. Siyempre po, hindi mo alam kung tataas po ba o hindi. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dahil sa paglayo ng Bagyong Dodong, may klase na po sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon. Ngayong araw, muli naman binuhay na isang kongresista ang panukala na ilipat na sa Setyembre ang school opening. Bukas naman ng DepEd sa panukala. Darito ang report. Noong 2006, ilang beses nang nakapagbakasyon ang mga estudyante sa unang 2 buwan ng pasukan. Kabilang dyan ang mga idineklarang suspensyon nang manalasa ang Bagyong Domeng, Hunyo noong taong iyon. At pagsapit ng buwan ng Hulyo, magkasunod na nanalanta ang mga bagyong Esther, Florita at Glenda na nagresulta sa 4 na beses na pagkakasuspinde ng klase sa Metro Manila. Pero di nga lang bagyo ang pinoproblema. Nariyan din ang mga araw na kahit walang bagyo ay nangangalit ang hangin at malakas ang ulan, gaya noong Hulyo ng taong 2009, kung kailan nagdesisyon ng DepEd na isuspindi na ang klase hanggang elementarya pasado alas 11 na ng umaga. Kaya ang mga estudyanteng pang-umaga noon napilitang suungin ng ulan, hangin at baha para makauwi. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D na magpa-survey kaugnay sa panukalang gawing Setyembre imbes na Hunyo ang pagbubukas ng klase. Mainam daw na pulsuhan ang mga magulang tungkol dito, nang di naman daw masayang ang pag-aaral ng mga bata dahil sa mga suspensyon ng klase. Nakabinbin ngayon sa Kamara ang House Bill 2357 ni dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson na nagsusulong ng paglilipat ng pasukan sa Setyembre. Panukalang matagal na rin isinusulong ni Senador Manny Villar. Sabi ng DepEd, bukas daw sila sa paglilipat ng schedule ng pasukan para matiyak ang maayos na lagay ng mga estudyante. Ayon mismo sa Pag-asa, base sa long-term average ay sa buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre na itatala ang pinakabaraming bagyo sa buong taon. At sa taong ito, di raw bababa sa 8 pang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Setyembre. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Dami ng ulan, isa sa mga batay ng Pag-asa sa pagbibigay ng babala sa publiko kapag masugit ang panahon. Paano nga ba ito sinusukat ng Pag-asa? Alamin sa report ni Sandra Aguinaldo. Tuwing umuulan, nakaabang na ang mga observer ng Pag-asa sa mga instrumentong sumusukat ng dami ng ulan. Bagamat may high-tech na gamit, mas tiwala pa rin daw sila sa mano-manong rain gauge tulad nito na nasa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Ang rain gauge na ito raw ang ginagawang batayan para masukat ang dami ng ulan na bumubuho sa Metro Manila. Strategic daw kasi ang pinaglalagyan nito. May 58 na rain gauge ang Pag-asa sa iba't ibang panig ng bansa. This is the manual way of measuring the rainfall. So ito, ipapasok natin dito. Yan. Almost 9.6. Okay. Ang gagawin mo, kapag bago ka palang observer, may choke ka.
guguhitan mo siya. May formula o computation na ginagamit ang Pag-asa para masukat ang dami ng buhos ng ulan sa Metro Manila base sa nakolektang tubig ulan sa rain gauge. 11 in the morning hanggang alas 2 ng hapon. Yung 3-hourly 10 millimeters ang na-collect na rain. Tanggalin ko to. Matapon na. Para magkaroon uli ng panibagong catchment para sa ulan hanggang alas 5 naman siya. Para raw sigurado, kinukumpara nila ang resulta sa makabagong tipping bucket rain gauge ng Pag-asa. Ang ulan na pumapasok dito, nare-record naman sa rainfall recorder na ito. Matapos maitala, 70466. ibabato na ang dato sa Weather Division ng Pag-asa, kung saan naman nakabantay ang mga weather forecaster. Mahalaga raw kasi ito para mabigyan ng tamang payo ang publiko sa magiging epekto ng pag-ulan. Malaki ding factor yung ulan, tagal ng ulan, tapos yung topography, yung klase ng lugar na maapektuhan itong pag-ulan. May mga Doppler radar din ang Pag-asa sa mga piling lugar sa bansa, tulad sa Baler, Aurora, Benguet, Tagaytay at Subic. Nakikita ang dami ng tubig na dala ng isang papalapit na bagyo o low pressure area. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Department of Health, pinag-iingat ang publiko laban sa dengue ngayong panahon ng tag-ulan. Narito ang report ni Mark Salazar. Kasabay ng tag-ulan ngayong Hunyo, nagsisimula rin ang pagtaas ng kaso ng dengue at sumasagad ng nabibiktima hanggang Agosto. Sabi ng Disease Surveillance Report ng Health Department, edad 1 hanggang 10 ang kalimitang tinatamaan, kaya ang mas pinag-iingat, mga batang mas matagal naglalagi sa paaralan kaysa sa bahay. Pinayuhan na rin ng DOH ang DepEd na maliban sa palagi ang paglilinis sa eskwela, mas mabuti ring panatilihin sa classroom ang mga bata. 150 na ang namamatay sa dengue simula lamang nitong Enero. 24,000 na rin ang nagkakasakit. Nabawasan pa ng 1% ang tinamaan ng dengue kumpara nung isang taon. Sa Metro Manila, pinakaumatake ang dengue mosquito, sunod ang Region 3 at ang Region 4A. Pero kung ganito ang problema ng isang paaralan, gaya nitong Panghulo Elementary School sa Malabon, na naglulumot na ang baha dahil hindi humuhupa, mas dapat tutukan. Maliban kasi sa dengue, pwede ring pagmulan nito ng leptospirosis na isa pang uso kapag ganitong tag-ulan. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Dr. Lyndon Lisoy ng Department of Health. Dr. Lisoy, good morning po. Yes, ma'am. Good morning po. Alright, tag-ulan na naman tayo. Ano pong inyong payo sa mga residente at estudyante para makaiwas dito sa dengue? Yes, ma'am. Inasa na naman natin pagpasok talaga ng mga kaso ng dengue ngayon tag-ulan. So, ang payo po namin, lalo ngayon katatapos ng bagyo, siguraduhin po nila na malinis na pong kapaligiran, check nila na wala pong mga containers na pwedeng magkaroon o pwedeng maging posibleng breeding site ng mga damok na ito. Aha. Itong mga dengue lane natin sa mga ospital, bukas na ho ba ito? Na-activate na po? Automatic na nag-activate ito pagpasok po ng ating punyo, pagpasok po ng tagulan, yung mga dengue express lane ay nakabukas ang ito para facilitate yung mga pagtingin po sa mga posibleng kaso po ng dengue. Kamusta na ho ang figures natin sa mga dengue cases? Totoo bang mas mataas ngayong taon kumpara nung nakalipas na taon? Hindi po. Medyo mas mababa po ngayon, although mababa lamang po ang pagitan ng bilang ng kaso ni isang taon tsaka ngayon. We're less than 1% lang po. So, ang posible pong pagtaas ng bilang ay maaari pong mangyari kung hindi po natin pagtutulungan po yung paglinis po ng kapaligiran natin. Aha. Ano ho ang plano ng DOH para kahit papaano ho ay maibsan ng dengue, lalo na po sa mga eskwelahan ngayong tag-ulan na naman? Meron ho ba kayong plano maglibot-libot? Ngayong buwan po na Hunyo ay Dengue Awareness Month. Yes. At ngayong darating na Merit Resolution 15 ay ASEAN Dengue Day na kalaunan na nag-launch po ito among ASEAN member states. So talagang magiging malawakan po ang ating advocacy laban sa dengue. At the same time, may mga coordination po tayo sa iba-ibang ahensya tulad ng DOST, DepEd, at DILG, kung ano yung mga posible pang pwedeng gawin at sa gayon pwedeng po tulong-tulungan ang pagpuksa po sa kaso ng mga dengue po. Doc, again, ano yung mga sintomas para aware din yung mga magulang natin kung dengue na nga ba yung dinadanas ng kanilang anak? Well, initially, pwede po sila mag-present as parang ng kaso po. So, nilagnat, may iba po pwede lumitaw ang rashes. So, but then hindi po siya lahat po, meron po eh.
So, talagang basically, ang unang makikita natin sa mga pasyente natin ay parang trangkaso lamang po. Yes. At pwede nung on and off ang lagnat, ano ho? Pwede po, lalo na po kung umiinom po ng gamot sa lagnat. Ang senyalis po dito is pagkaraan po ng sa epekto ng gamot sa lagnat, ay babalik po talaga ulit yung lagnat po. Bukod doon sa dengue, ano-ano pa hong sakit ang binabantayan natin ngayong tag-ulan? But flu cases po, tataas po ito ngayong tag-ulan. Kasi talagang nakikita natin po ganitong panahon. Mga cough and colds po, marami po lalo ngayong nag-ulan, may po sa mga bata. At of course, isa po ng binabantayan natin na nanlasa po sa atin pa noon ay kaso naman leptospirosis po. So more fluids and I guess, Doc, vitamin C, no? Makakatulong din ho para lagi malakas ang resistensya natin. Tama po kayo. Talagang pinakamagandang palakok po natin sa mga sakit na ito ay magkaroon ng magandang pangangatawan, resistensya at immune system po. Alright, Dr. Lisoy, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Yes po, maraming salamat po. Mabuhay po. Dr. Lyndon Lisoy ng Department of Health. Hotel na tinutuloy ng mga mamamahay sa Tripoli, Libya, nasunog. Robot mannequins na nagbabago ang hugis ng katawan ginagamit para masigurong sakto ang sukat ng damit na bibilhin ng mga online shopper. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Kasama niyo ang unang hirit at organic acai berry drink sa pangangalaga ng inyong kalusugan. It's the Super Chunky at the Square, St. Francis Square. See you at the Square, St. Francis Square.